Blessed, uh, ano na araw ngayon? Monday. Hindi pala Tuesday. Blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Parang nawala na ako sa kalendaryo, no? Pero today is the first day of April. Ayan. Kaya mapagpalang unang araw ng Abril, no? Sa bawat isa sa atin. At tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. Meron tayong kasama ngayon sa ating live. Ayan. Silipin natin kung sino ang ating kasama. Ayan. Si Pastor Briggs. Blessed morning sa iyo, Pastor Briggs. At saka kay Ading Shirley. At sa lahat ng kasama po ninyo sa inyong tahanan. Ayan. Meron pa tayong kasama na dalawa. At hindi lumilitaw, pero mamaya po lilitaw din yan, so makikita rin natin. So tayo ay magsimula na sa ating morning devotion ngayong unang araw ng Abril. Ayan, kaya tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, napakagandang umaga na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, Panginoon, at pagkakataon na kami ay tatanggap muli ng iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami ay makakapagbulay-bulay sa iyong salita, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan ang iyong anak na siyang magbabahagi ng iyong banal na kasulatan. Tulungan mo po ako na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may karunungan at kalinawan. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko rin na buksan mo po ang puso't isipan ng lahat ng mga makakapanood ng live na ito at manunood ng replay na ito at makakasama namin, Panginoon, sa gawain sa umagang ito. Ikaw po nawa ang magbasbas at gumabay sa bawat isa at tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita na aming mapagbubulay-bulayan sa umagang ito ay patuloy na ikalakas ng aming pananampalataya, ikalago ng aming pananampalataya, Panginoon, at maging liwanag sa aming mga pamumuhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo pong haplusin ang mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman, na at may mga pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw po nawa ang sumama sa kanila at patuloy na magbigay katagumpayan sa mga pagsubok na ito at lalo't higit magbigay kagamutan sa kanilang mga pagkakasakit. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa sa unang araw ng buwan na ito, no? April 1. Sa pag sinasabi nilang April 1, naalala ko sinasabi April Fool's Day daw, no? Pero hindi ko po alam talaga kung saan nagsimula yon, pero tayo nagpapasalamat dahil ang ating Panginoong Diyos lahat ng araw ay ginawa niyang mabuti para sa bawat isa sa atin. Ang title ng ating morning devotion ay The Dwindles. At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa 2 Korinto, versikulo 4, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 18. Ayan. Medyo maingay po ngayon sa amin. Hindi ko alam kung naririnig ninyo kasi yung mga nagka-campaign, ayan. So, umiikot na sila ngayon. Ito ay huling buwan na ng kanilang kampanya. Kaya, masugid. Ano ba tawag doon? Talagang, talagang pangmalakasan na to. Ayan. So, I hope hindi tayo nadidistract sa ating morning devotion. Ayan. So, babasahin ko po sa English yung ating teksto. Ito po ang sinasabi. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 18. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed.
perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Yan. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death of for Jesus for Jesus' sake, so that his life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Yan. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise with Jesus and present us with you to himself. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and for our for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Napakagandang teksto po, no? Nakaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Basbasan nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. I-highlight natin, no, yung binasa natin dito sa verse 16. Sabi niya, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ayan. Alam natin na itong katawan, ang buhay natin ay hindi naman forever, no? Temporary lang itong katawan na ito. Pero alam natin na kahit tayo ay habang nagkakaedad, no, humihina yung ating pangangatawan, no, yung ating pananampalataya na patuloy na nagsasaliksik at patuloy na lumalapit sa Panginoon ay nare-renew day by day. So, outwardly, tayo ay tumatanda, pero sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa, no, yung ating spirit ay nare-renew palagi, laging lumalakas, no? Laging nagkakaroon ng energy. Kumbaga parang sa ating spirit tayo ay nananatiling bata o energetic, parang ganon, ano? So, napakaganda na ito ay paalala sa atin, no, sa unang araw ng buwan na ito. Etong the dwindles, sinerch ko, no, yung dwindles, ito yung lumiliit, no, the dwindles. It started with a tickle in my throat. Ano kaya yon? Na nag-start na parang gumaganon daw sa kanyang throat, na parang nangingiliti sa kanyang throat. Nararanasan natin to. Ako nga, parang nararanasan ko yata ngayon. Pero wag naman sana tumuloy. Sabi niya rito, yun, di ba? Pagka gumaganon ka, di ba? Sabi niya, I thought. The tickle turned out to be influenza. Ay, nako, alam niyo itong influenza. Ito ay dati ito ay normal lang na parang ubo, sipon o katikati ng lalamunan, no? Pero ngayon itong term na ito ay naging dangerous na, lalo na may mga sikat na tao na naging cause ng kanilang death ay itong sakit na to na influenza. So ano ba tong influenza, no? Sabi niya rito, so it turned out to be influenza, and that was just the beginning of a bronchial
affliction. So, ano pala to, no? Connected sa sakit na bronchitis. So, delikado. Influenza morphed into whooping cough. Yes, that whooping cough, no? And that turned into pneumonia. Yun. So, wag natin palang babaliwalain itong paubo-ubo na ganyan. Naalala ko nung dati si kapatid na Larry, ano, yung ubo niya hindi natatanggal. So, sabi ko, parang nag-aalala na ako, isang buwan na, no? So, nagpa-check up kami. At sabi nga ng doktor, ay, etong ubo na ito, wag mong babaliwalain to. Sabi niya, kasi, pagka tumagal ito, nagiging malaking complication ito, no? Sa lungs, sa iyong baga. So, sabi dito sa ating morning devotion, 8 weeks of torso-racking coughing, it's not called whooping cough for nothing. Has left me humble. So, nung malaman niya, no, itong influenza na ito, no, it humbled this person, no. I don't think of myself as old, but I'm old enough to start thinking about heading in that direction. Ayun. So, doon niya na-realize na, humihina na yung kanyang katawan. Kasi totoo, nung bata tayo, yung mga ganyan din natin pinapansin. Ako nga dati, pag masama yung pakiramdam ko, ipapahinga ko lang, kinabukasan, malakas na ako, no? Pero nung nagkakaedad na ako, pagka may masama akong nararamdaman, parang hindi kulang yung isang araw lang na pahinga, no? Tapos sasabayan mo na ng mga gamot, ganyan, no? So, doon mo nakikita na, ay, teka, hindi na ako katulad nung bata pa. Yan, yung mga ganun. So, yung ating damdamin, no, parang bumababa o lumiliit, parang ganon, no? So, sabi rito, a member of my small group at church has a funny name for the health issues that assail as we age. Ayan. So, etong mga kagrupo niya, no, meron silang itinawag dito sa ganitong health issues. Ang tawag nila, the dwindles, yun, yung lumiliit, no? But there's nothing funny about dwindling's work in action. Yan. So, minsan nakakatawang isipin na parang ano na tayo, tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo, o lumiliit na tayo, no? Parang ganon. Pero, kung iisipin natin yung pagliit, no, ay hindi naman nakakatawang bagay, no? Siguro dinadaan na lang sa tawa dahil wala nang nagagawa. Pero sabi niya in 2 Corinthians chapter 4, Paul too write in his own way about the dwindles. That chapter chronicles the persecutions he and his team endured, no? Fulfilling his mission has taken a heavy toll. Outwardly, we are wasting away, he admitted. But even as his body failed from age, persecution, and harsh conditions, Paul held tightly to his sustaining hope. Inwardly, we are being renewed day by day. Yan. These light and momentary troubles, he insisted, can't compare to what awaits an eternal glory that far outweighs them all. Yun, no? So, sa experience, no, ni Apostle Paul na habang naglilingkod siya, lalo siyang nakakaramdam o lalo siya nakaka-experience ng mga persecution, no? Habang tumatagal na siya ay naglilingkod, parang mas lalo siyang nasusubok. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Hindi lang kung sa ating katawan habang tayo tumatagal, no, parang humihina yung ating katawan. Sa buhay Kristiyano rin natin minsan habang tayo ay naglilingkod, dumarating yung mga pagsubok. Pero ito ang kanyang paalala, no, kahit yung ating experience dito ay puro puno ng pagsubok, yung ating faith naman, no, tumitibay. Yan, pinatitibay ito ng ating Panginoong Diyos araw-araw, no? Kaya sa panahon na habang tayo ay nasusubok,
at lalo tayong kumakapit sa Panginoon, lalo tayong nare-renew, no? So day by day, no, tayo ay lumalakas sa ating pananampalataya. And even as I write tonight, the dwindles glow instantly at my chest. But I know that in my life and that of anyone who clings to Christ, they'll not have the last word. Yon. So, alam natin na pagka tayo ay kumapit sa ating Panginoong Diyos, no? Laging hindi ito yung last word natin, kundi meron pang mas maganda, no, na plano ang Panginoon. Kaya tayo ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Ang last word natin is success, no? Victory in Christ. Yun, no? So sa ating buhay, kailangan nating magpatuloy, no? Kailangan nating gawin lahat ng ating kaya para mapagtagumpayan yung mga pagsubok. Habang nabubuhay tayo, meron at merong pagsubok. At ako nga, no, na re-realize ko habang nagkakaedad, parang ang nararanasan mong mga pagsubok ay lume-level up din, no? Siguro kasi kumbaga pagka nakakausap ko yung mga bata dito, tapos binabanggit nila yung word na stress, tapos tatanungin ko, ano ba yung kinaka-stress nyo? Yung ano po namin, assignment po namin, sabay-sabay po kasing binibigay. Parang natatawa ako kasi nung time ko rin na yun, parang feeling ko ang bigat-bigat na nung problema na yun. Pero sa panahon ko ngayon, parang tinatawanan ko na lang sila, no? Kasi yung mga nararanasan ko ng mga bagay na nakaka-stress para sa akin ay ibang level na. So, habang nagkaka-age tayo, yung stress, no, na nararanasan natin ay tumataas din. Pero alam nyo, meron akong narinig, no, sa isang sikat na vlogger na sabi niya, ang ating katawan daw talaga is designed to adapt in stress. Yan, no? So, parang doon ka magtataka ka, no? Pagka halimbawa, ang katawan mo pala ay hindi nakakaranas ng stress, humihina pala to. Doon ako bigla na ibig sabihin pala, pagka the more na iniiwasan natin yung stressful yung situation o yung mga bagay na tinatawag nating nakaka-stress sa atin, or for example ako sa panahon ko nakaka-stress yung sabay-sabay na obligasyon, no, na hindi mo alam kung anong uunahin mo. So minsan 'di ba gusto mong iwasan yung ganun na stressful situation. So ang gagawin mo is babawasan mo yung obligasyon mo, no? Ipupunta mo dito, pupunta mo diyan, no? So the more pala na wala kang nararanasang stress, humihina pala, yung katawan mo, yung capacity mo, no, na mag-handle ng mga sitwasyon. Kaya minsan pagka halimbawa, no, na-realize ko sa sarili ko na hirap ako na umakyat. Yan. So habang iniiwasan ko yung mga matataas, the more akong nagiging mahina. Pero kung slowly, yun, katulad ngayon, day by day, no? Day by day is i-challenge ko yung sarili ko dito sa bagay na nahihirapan ako, no? Nare-renew yung physically, nare-renew yung aking katawan. Yan, kasi nga design pala yung ating katawan sa mga ganong bagay, no? So kung halimbawa ang nakaka-stress sa akin is yung mga pataas, something na pataas. So kung halimbawa ihahayaan ko ang sarili kong i-challenge ko na everyday, no, meron akong steps na gagawin pataas. So, ma-exercise yung aking katawan na sa susunod, no, mas kaya ko nang i-handle yung mga maraming steps pataas. Parang gano'n, no? So, siguro gano'n din sa ating buhay, no? Maiisip mo dito sa ating morning devotion na napakaganda pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Habang
ipinapahintulot natin na i-handle yung mga pagsubok na dumarating sa atin, at alam natin sa isip natin na ito ay makakaya natin sa tulong ng Panginoong Diyos. Lalong lumalakas yung faith natin. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin sa unang araw ng buwan na ito. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, at patuloy lang tayong manalig at manalangin sa Kanya. So muli, a blessed morning. Bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang salita mo na siyang nagpapaalala sa amin ng ang aming kalakasan ay nagbubuhat sa iyo, na patuloy lamang kaming kumapit sa iyo, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus, sa kanyang mga salita. Ay Ama, alam namin na anumang pagsubok na dumarating, ito ay aming mapagtatagumpayan sa tulong mo. At Ama, dinadalangin namin na ikaw ang laging sumama sa anumang mga plano at balakin namin sa aming buhay. Ikaw ang laging manguna sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbasbas sa amin. At gayon din, ikaw ang mag-ingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Nasa ang lugar man sila, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, tulungan mo, Panginoon, na ito ay mapagtagumpayan nila ang anumang pagsubok sa kanilang buhay. Ikaw din ang mag-bless sa aming gawain, Panginoon, sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, at gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And later, meron tayong bagong speaker sa ating evening devotion. Ayan, sino kaya yon? So, see you later sa ating evening devotion. God bless.